in the beginning, from which was from the beginning. Si Jesus Christ na nasa Diyos, na may likha ng lahat ng bagay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung hindi dahil kay Jesus Christ, walang malilikha. Ganun po ang ating Panginoong Jesucristo. Then, ano po ang nangyari? Siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Then, naging tao upang maging daan ng kaligtasan ng tao, na kung sinong tao magkakaroon ng kaugnayan sa Kanya, sa pamamagitan ng pagtanggap at pananampalataya, ay ituturing na anak ng Diyos. Dahil po doon, may nakareserve sa atin ang tahanan doon sa langit. Chapter 3, verses 1 and 2, ang sabi dito, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasamitan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon ay mga anak ng Diyos. Napakaganda hong katotohanan na itong Diyos na may likha ng lahat ng bagay, na inialay ang kanyang buhay para po sa inyo at para sa akin, na itong sino mang tao na tatanggap dito sa nag-alay ng kanyang buhay at kikilala siya, ay magkakaroon ng bahagi sa kalangitan. Napakaganda hong salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Walang pwedeng magdala sa atin sa langit maliban sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi po tayo kayang dalhin ng ating kapirahan. Hindi tayo kayang dalhin ng lahat ng bagay na mayroon tayo. Si Jesus Christ lamang po ang may kakayanan. Ito gawin sa atin bilang tayo kanyang pangalaman. Nasabi po ng salita ng Panginoon, mga minamahal, sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Mga kapatid, naging anak tayo ng Diyos dahil sa kanyang napakalaking pag-ibig sa atin, napakasalanang biyaya sa inyo at sa akin. Bakit? Sapagkat hindi ko kayo, hindi ako nararapat natanggapin ng Panginoon dahil kayo at ako ay makasalanan. Ano po ang sabi ng Luke chapter 19 verse 10? Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ibig sabihin po mga kapatid, lahat ng ito ay dahil sa Diyos at hindi po dahil sa atin. Ang Diyos ang naghanap sa atin, sapagkat nasabi po sa talata sa Roma chapter 10 o chapter 3, 10 to 18, ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila ay makamandag na parang ilupong. Puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pumubo ng dugo. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Ito ang kalagayan ng tao. E paano tayo makalalapit sa Diyos na banal? Sa Diyos na walang kasalanan. E ito ang ating kalagayan. Gusto ng tao, puro kasalanan. Gusto ng tao, mga masamang kaisipan. Gusto ng tao, mga salita na lumalabas sa labi na masasama. Paano tayo makalalapit sa Diyos na makapangyarihan at Diyos na banal? Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang kayo at ako ang magkaroon ng pagkakataon makalapit sa Kanya. Di ba napakabuti ng ating Diyos? Di ba mabuti ang ating Diyos? Mga kapatid, si Jesus ang naganap sa atin upang tayo maligtas. Kaya naralapat lamang po kasi ating pasalamatan at pagluluwa ng tapat sa ating buhay. Kung kinikilala mo na si Jesus ang naghanap sa iyo, kung kinikilala mo na si Jesus ang nagligtas sa iyo, kung kinikilala mo na si Jesus ang nagbigay sa iyo at nagbigay sa iyo ng bagong buhay,
dapat lamang na lagi mo pasalamatan ng Diyos at paglingkuran ng tapat sa iyong buhay. Kung hindi ganito ang pananaw mo sa buhay, maaari hindi mo patuloy na naranasan ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nag-uudyok sa atin upang mas lalo nating mahalin ang ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, chapter 4, verse 4 ng 1 John, mga anak, kayo'y sa Diyos. At inulit po yan, chapter 4, verse 6, ang sabi dito, ngunit tayo'y sa Diyos. And it is a declarative sentence. Pinakikita ng salita ng Diyos na kayo at ako ay tunay ng anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, umasta po tayo na naaayon sa nais ng Diyos. Umasta po tayo sa naaayon sa nais ng Diyos. And because we are His children, verse 27 ng chapter 2, ano ang sabi sa chapter 2, verse 27 ng 1 John, ang sabi dito, chapter 2, verse 27, ang Espirito'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. Napakaganda kong ginawa sa atin ng Panginoon. Bakit? Tatlong persona, isang Diyos, tatlong persona. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang ating Ama, na kung saan sabi niya, gayon lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan. Anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ipinakita ng Diyos Ama ang pagmamahal sa atin sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak. Na itong kaisa-isang niyang anak, siya ang able, siya ang may kakayanan, na ang tao iligtas sa kasalanan. At itong anak na ito, si Jesus Christ, willingly binigay niya ang kanyang buhay dun sa krus para sa inyo at para sa akin. At pagkatapos itong Panginoong Kristo ito, hindi niya kayo at hindi niya ko iniwan, hindi isinubo niya ang banal na Espiritu na nananahan sa ating buhay. At sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, itong banal na Espiritu ito ang tatak ng ating kaligtasan. Ito ang tatak ng ating pananampalataya. At pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ang titing niya sa atin kung ikaw ay may tatak ng Espiritu na mula sa Kanya. Napakasaganang habag ng ating Diyos. Kung noong Old Testament ang nagtatrabaho ay ang ating Ama, bagamat nado na ang tatlong persona, in the New Testament ang nagtatrabaho ay ang Panginoong Kristo. At sa panahon ng church hanggang ngayon, ang nagtatrabaho ay ang banal na Espiritu sa inyo at sa aking buhay. Mga kapatid, napakagandang paniniwala sa atin. The Spirit of God helps us to walk according to the will of the Father. Kaya po mga kapatid, kung ang inyong paglakad, ang aking paglakad ay hindi ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ayon sa sinasabi ng Ama, ito ang kalalagayan natin. Kung taliwas ang iyong buhay sa sinasabi ng Biblia, maaaring hindi ka patunay na anak ng Diyos, wala pa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ito ang katotohanan sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi nagbibiro ang salita ng Panginoon. Kung ating buhay ay malayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, definitely, we are not children. Tayo ay anak ng Diyos. Ito dapat natin yakapin sa ating buhay. Tayo ba anak ng Diyos? Kami sa sumagot. Pangalawa, hindi lamang tayo anak ng Diyos. Pinagtagumpay na natin ang bagong katuruan kasama ang sanlibutan. Pinagtagumpay natin ang maling katuruan kasama ang sanlibutan. And this is past victory that continues into the present. Yun bang nangyari na tagumpay at up to present. Bakit? Sapagkat si Kristo ay tagumpay, kayo at ako ay nagtagumpay na. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 4, chapter 4, verse 4, nasabi doon, little children, you are of God, you belong to Him, and have already defeated and overcome them, the agents of the Antichrist, because He who lives in you is greater, mightier
than he who is in the world. Because he who lives in you is greater, mightier than he who is in the world. Wow! Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon ang Espiritong sumasa inyo kahit sinong bumangga? Di ba? Kahit sinong bumangga, walang pwedeng makatalo. Yun ay kung tunay ka nasa Panginoon. Mga kapatid, because he who lives in you is greater than he who is in the world. Chapter 5, verses 4 and 5 ng 1 John, sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makakapagtagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya, si Jesus, ang anak ng Diyos. Sabi sa ng Panginoon, magpagtagumpayan ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. At sinasabi rin po ng salita ng Diyos, lahat ng bagay na hindi mo ginagawa ng may pananampalataya, ikaw ay nagkakasala. Sinasabi sa ating pong binasa ngayong umaga na pagtatagumpayan ang sanlibutan kung ang ating pananampalataya, sinasabi natin sa Panginoon na Lord, kaya ko to dahil sa inyo. Lahat ng ating iisip, lahat ng ating ginagawa, nagtatagumpay dahil sa Panginoon Jesus. At dahil sa Espiritong sumasa akin at sumasa akin. Di ba napakabuti ng ating Diyos? Amen. Kumusta po ang inyong paghawak sa inyong pinaniniwalaan? Pag may maling katuruan na pumasok sa inyong bahay, kaya niyo bang i-depensa ang inyong pananampalataya? Pag maaari, oo nga, o ba? Ayawangan. Tutangon rin tayo ng tanong. At hindi natin kayang ipaglaban yung ating pananampalataya. Hindi naman para makipagdebate, pero sabihin mo yung iyong tinatayuan mula sa salita ng Diyos. Again, babalik po tayo sa salita ng Diyos. Kumusta ang iyong panahon sa paglala ng oras sa salita ng Diyos? Babalik at babalik po tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga po natin malaman ngayong umaga na maraming mandaraya. Maraming mga katuruan na sumasakop sa daigdig na ito, sa mundong ito, na kinakailangan nun natin pagtagumpayan. At ano yung mga gabay? Una, kailangan po natin suriin ang ating pinakikinggan. To think thoroughly, scrutinize yung ating mga pinakikinggan sa telebisyon man, sa radyo, nababasang mga babasahin, kinakailangan mo natin suriin. O sinasabi ng tao, suriin. Pangalawa, kailangan po natin yakapin naman ang ating pinaniniwalaan. Hindi lamang po tayo defensive, kundi tayo po ay opensiba rin. Umuopensiba rin po. Kung sa basketball, hindi ka mananalo kung puro ka depensa. Kailangan ka rin umupensa. Ganun po ang ating kalalagayan bilang mga bangkay. Mga kapatid, may question pa po ba sa atin kung tayo ay anak ng Diyos? Hindi na siguro, no? Question pa po ba sa atin kung tayo ay anak ng Diyos o hindi pa? Kasi sayang naman po yung 1 John. At yun po tinatalakay na kayo at ako'y anak ng Diyos. At nagbibigay siya ng assurance na dahil kayo at ako ay anak ng Diyos, may tirahan tayo dun sa langit. At later on, makakasama natin ang ating Panginoon sa lumikha sa atin. I hope mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nakatulong sa atin bilang paalala na kailangan natin maging mapagbantay, maging mapanuri, at sakapin ang paniwala na ating tinatay. Ay, pinanalangin. Panginoon, kami pinagpapasalamat ngayon umaga.
Dakila ang inyong pag-ibig sa amin. Sagana ang inyong habag sa amin. Hindi naman po kami kaibig-ibig, sapagkat kami ay mga makasalanang tao. Ay, sinabi mo sa inyong salita na kami po ay nagsilakad sa gusto namin gawin. Nagsilakad sa gusto namin puntahan. Panginoon, sinabi mo rin sa inyong salita na yung aming mga mabubuting gawa ay isang maruming basahan lamang sa inyong harapan. Lord, nagpapasalamat po kami ng kaligtasan na meron kami ay hindi po nagbula sa amin, hindi ito nagbula sa inyo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong mapagpasalamat, puso na lagi may kagalakang ipagbunyi ang Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Panginoon, idinadalangin din po namin na dahil kayo nahabag sa amin, dahil minahal niyo kami, nawa, Panginoon, mahalin ka namin ng buong lakas, buong pagkatao, buong pag-iisip, bilang sukli ang inyong pagmamahal sa amin. Bagamat hindi ho namin kayang tumbasan ang inyong pagmamahal. Tulungan niyo po kami, Panginoon, bilang inyong mga anak na lumakad na naaayon sa inyong kabanalan at lumakad na naaayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung saan po kalagitnaan ay meron po kayong mga anak na nangangailangan ng tulong. Maaaring iba ay lumalakad pa rin sa kadiliman, lumalakad sa kasalanan. At meron po silang pagnanais na magbago. Lord, pagpalaan niyo po ang kanilang mga effort. Pagpalaan niyo po, Panginoon, desire ng kanilang mga puso. Pagpasturan niyo po kami, Panginoon. Ama, salamat po sa inyo. Kayo matapat at mabuting Diyos sa amin. Salamat din, Panginoon, na dahil kayo, Panginoong Jesus, ay naging tao, na bagamat kayo Diyos, pinakita niyo, Panginoon, na naiintindihan niyo ang aming pinagdaraanan. Kaya naman, Panginoon, kayo may kakayanan mag-comfort sa amin. Kayo may kakayanan na abutin kami. Kayo may kakayanan, Panginoon, na kami po ay yakapin. Kayo may kakayanan, Panginoon, na kami po ay intindihin. Sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga alalahanin, sa panahon na hindi na po namin kaya, salamat na nandyan ka para kami alalayan. Salamat na sapat ang lakas niyo para sa amin. Lord, purihin ang inyong pangalan. Salamat din, Panginoon, sa panahon na may tukso, sa panahon na nandyan, Panginoon, ang taktika ng kaaway. Kayo rin po ang dahilan bakit kami nagtatagumpay. Lord, napakasarap mabuhay sa inyo. Kaya ngayon po umaga, dapat nasambahin, iwalatin, tanghal, itaas ang inyong pangalan. Salamat po, Panginoon, ito sa aming kalagitnaan ay meron pang hindi tiyak ang kanilang relasyon sa inyo. Hipuin niyo po siya. Panginoon, bigyan niyo po siya ng maraming mga karanasan na kung saan o Diyos ay magiging daan upang makakilala siya sa inyo. At kami rin bilang inyong mga anak, tulungan niyo po na laging makapagbahagi ng inyong mga salita sa mga taong wala pang tunay na relasyon sa inyo. Panginoon namin Diyos, salamat sa inyong dakilang pagmamahal. Napakasagana at wala hanggang biyaya na aming nararanasan. Muli, ang pangalan. Yung aming pangalan in Jesus' name. Amen.